Narito na naman tayo para sa isang episode na puno ng kaalaman. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang mga Santo Papa na kinanonize ni Pope Francis. Kilalanin natin ang kanilang mga kwento, mga milagro at kung bakit sila itinanghal na mga santo ng simbahang Katolika. Kung interesado ka sa kasaysayan ng simbahan at kabanalan, siguradong magugustuhan mo ito. Kaya't huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe sa Kaalaman Studios para sa mas marami pang kaalaman. Tara't simulan na natin! Number 1. Saint Pope John the 23rd na kinanonize noong April 27, 2014 sa St. Peter's Square sa Vatican City. Si Pope John the 23rd ay kilala bilang The Good Pope dahil sa kanyang kababaang loob at pagmamalasakit sa tao. Siya ang nagpasimula ng makasaysayang Second Vatican Council na nagdala sa malalaking pagbabago sa simbahang Katolika tulad ng modernisasyon sa liturhiya at pagpapalawak ng ugnayan sa ibang relihiyon. Karaniwan, 2 milagro ang kinakailangan upang maituring na santo ang isang tao. Ngunit sa isang pambihirang desisyon, kinilala ni Pope Francis ang kanyang kabanalan kahit walang ikalawang himala. Sapat na ang kanyang naging papel sa pagbabago ng simbahan upang maitaas siya sa pagiging santo noong July 5, 2013 at opisyal na kinanonize noong April 27, 2014. Number 2. Saint Pope John Paul II na kinanonize noong April 27, 2014 sa St. Peter's Square sa Vatican City. Isa si Pope John Paul II sa pinakatanyag na Santo Papa sa kasaysayan. Nakilala siya sa kanyang malawakang paglalakbay sa buong mundo at sa kanyang papel sa pagbagsak ng komunismo sa silangang Europa. 2 milagro ang kinikilala sa pamamagitan ng kanyang intercession. Ang unang milagro, ang paggaling ni Sister Marie Pierre mula sa Parkinson's disease. At pangalawa, ang paggaling ni Floribet Mora Diaz mula sa isang malubhang brain aneurysm matapos manalangin sa kanya. Dahil dito, opisyal siyang kinanonize ni Pope Francis kasabay ni Pope John the 23rd noong April 27, 2014. Number 3. Saint Pope Paul VI na kinanonize noong October 14, 2018 sa St. Peter's Square sa Vatican City. Si Pope Paul VI ang nagpatuloy na sa Second Vatican Council matapos ang pagpano ni Pope John the 23rd. Siya ang naging daan sa reforma ng simbahan kabilang ng pagbabago ng liturhiya, pagpapalakas ng ecumenism at pagtutok sa mga isyu ng makabagong mundo. Kilala rin siya sa kanyang encyclical na Humanae Vitae noong 1968 kung saan ipinaliwanag niya ang mga turo ng simbahan tungkol sa birth control. Ang kanyang milagro, isang hindi pa isinisilang na sanggol sa Amerika ang gumaling mula sa isang malubhang sakit matapos ipanalangin ng kanyang pamilya kay Pope Paul VI. Dahil sa milagrong ito, kinanonize siya ni Pope Francis noong October 14, 2018. Napakagandang malaman ng ating mga Santo Papa ay hindi lamang mga pinuno ng simbahan, kundi mga tunay na ulirang Kristiyano na nag-iwan ng malalim na epekto sa ating pananampalataya. Anong masasabi mo tungkol sa kanonisadong Papa? I-comment mo sa comment section at huwag kalimutang i-like, share, comment at subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para sa mga bagong mga videos.